today is our final episode. We would like to look back sa ating samahan, sa ating pinagmulan. At dahil ngayong araw na nga po ang ending bilang program, siyempre, bilang hosts ng MUS. Let me thank everyone who, in one way or the other, naging bahagi po ng longest morning show dito po sa South Central Mindanao. That's on Producer's Cut. South Central Mindanao. Ito ang morning greetings na gumigising sa ating mga kababayan araw-araw. Nga, ating salubungin ng isang masiglang umaga. Netos Ricados, ang magandang umaga South Central Mindanao. Lagi pang may kasamang happy news. Happy po tayo sa balitang ito dahil 17,400 na mga May fun and adventure. Una, mag-hiking. Seryosong balitaktakan. point mo kanina Alin about doon? social media, about dun sa nangyari na ilang milyon yung namatay. Kantahan. Good aside, it's your smile. At sayawan. The show is for all ages. Mababata man o matanda, babae man o lalaki, talagang minahal ninyo ang MUS. Mahilig din itong pumorma. Walang kapaguran ang ating morning barkada dahil sa likod ng programa may iba't ibang karanasan. My first time with MUS was very nerve-wracking, but at the same time, it was full of excitement. Kasi sabi ko, eto na yun, I will give my best shot. And luckily, it went very smoothly kasi Ate Dil and Kuya Joey was there to support me all the way. Ang gumising habang tulog pa ang karamihan ang isa sa siguradong mamimiss ng bawat isa. I woke up at around 4 a.m. every morning kasi medyo matagal akong mag-ayos sa sarili ko. So, 4:30 dapat nandito na ako sa station, wait for the makeup artist at 5:30 dapat ready na ako sa studio. I still have to review my script. Tulad ng news anchor nating si Yen, first job din ni Ann Santos ang maging reporter ng ABS-CBN Jensen. Pero sabi nga nila, once sa kapamilya, always sa kapamilya. Kaya pagkatapos mag-resign, muling bumalik si Ann sa ABS-CBN, pero bilang segment producer ng MUS. Isa sa magandang part ng trabaho sa MUS kasi hindi lang yung mga stories na mga hard news, yung pang news talaga. Maraming mga yung masasaya na mga pangyayari, dandun ka, mga festivals. Mas napalawak ang karanasan ni Ann sa pagsusulat dahil sa iba't ibang lugar na napupuntahan sa kanyang segment na Pasyalan. Kakaroon ka ng opportunity na makasalamuha iba't ibang tao, tapos mas marami kang oras magbabad o makipag-usap sa iba't ibang tao. Mas marami kang malalaman o malalearn sa iba't ibang tao. Si Ann Santos ang isa sa may pinakamahirap na trabaho sa MUS, lalo na ngayong may pandemic. Limitado man ang field work at naka-work from home lang, hindi ito naging hadlang kay Ann para ikwento ang istorya ng ating mga kababayan. Dugo at pawis mo yun. Lalabas na lahat ng diskarte mo na mangungulit ka, kakausapin mo sila, i-follow up mo sila. Sa ating pretty at witty host na si Dil Bartolaba, sa 8 taon niya sa MUS, nakilala siya bilang tagapagtanggol ng mga kababaihan at kabataan. 1 month, 2 weeks, wala na ring pasok. Wala nang pasok, paano ba yan? May sweldo pa rin ba? Yung pinakagusto ko sa pagiging host, pag nakakatanggap ako ng messages, lalo na sa mga girls, high school students, college students, when they tell me, Ate Dil or Ma'am Dil, Miss Dil, you inspire me, gustong-gusto ko yung ginagawa mo, gusto kong maging tulad mo, yun ang pinaka-paborito kong role. Iba't ibang personalidad ang naka-one-on-one ni Dil sa programa. Dito siya nagulat sa kanyang napakalaking responsibilidad bilang host ng MUS. ABS-CBN, malaki yung role natin para lahat nabibigyan ng chance na maging public servant din. Parang in a bigger picture yung pagtingin ko doon. Kasi palagi natin ginagawa yan bloodletting, everything. But what's more than that yung naging impact sa akin? Ang taga Davao City na si Joey C. ang isa sa pinakaunang mukha ng MUS na nilaunch noong 2006. Kwento niya, binigyan lang sila ng 1 linggo para maghanda sa bagong programa. It's so rare for a DJ na maging TV personality, talagang boses lang kasi kami. So nung binigyan ako ng break sa TV, yung bang masayang feeling mo dahil alam mo
nanonood sila dahil kada umaga parang naging, yun na nga, di ba, sa Jensen ng MUS kasi parang official alarm clock. Ang dating happy-go-lucky guy, mas seryosong hinarap ang kanyang responsibilidad bilang host ng MUS. Sina-challenge ko sarili ko na sana maging taba naman to. Maalala ko pa yung balitaktakan na ginawa natin ni Sir Jay, pati ni Dil, na kailangan mong mag-cope up sa kanila kasi they're so, ang lawak ng kaalaman nila sa politika. Dito sa MUS, mas lalong nakilala si Joey C bilang mapagmahal na ama at isa sa most sought-after host sa ating bansa. Hindi naging Joey C pag walang ABS. Hindi si Joey C. Hindi si Joey C kung wala yung ABS. Doon, si Joey C ay nabigyan ng pangalan dahil sa ABS. Pero syempre, dahil di ginoperasyon na ang ABS-CBN Regional pagkatapos ngayong araw, kailangan na ring magpaalam ng ating mga kasamahan. Salamat sa samahan. Yun, yung samahan. Yung samahan. Yung samahan. Yung samahan talaga. Yung mga comments sa akin. You know, sometimes when I get na-criticize ako ng mga kasamahan ko, minsan masakit at first pa nasasabi ko, pero I fight back. I have to do good sa mga ginagawa ko. At the end of the day, kung wala man lahat ito, natitreasure mo lahat yun dahil probably God is preparing you for something big. Naniniwala ang dating MUS program producer na si Jofert Tacardon na muling magniningning ang umaga ng ating mga kababayan. Sinong mag-aakala na darating ang pagkakataon na sisikat ang araw pero hindi masisilayan ng umaga? Na muli tayong babangon pero hindi gigising ng may sigla. Nahaharapin ang panibagong petsa pero hindi sasalubungin ng may saya. Na ihahain sa hapag ang almusal pero hindi makakasalo ang kapamilya. Hindi ko naisip na dito hahantong ang kwento ng ating umaga. Ang mga tagapanood ang puso ng aming propesyon. Ang bawat pamilya ang saysay ng aming araw-araw na pakikibaka. Ang inyong kwento ang dugong bumuhay sa aming mga istorya. Ang inyong mga pangarap ang pundasyon ng aming programa. Maraming salamat, kapamilya. Dasal ko ang pagsikat ng umaga na tayo ay muling magkakapiling. Sa dulo, ang kwento natin ang magniningning. Kahit may buhay na sila sa labas ng MUS, labis pa rin nasaktan si Chad Ansagay sa balitang tigil operasyon na ang ABS-CBN Regional, ang tahanan ng MUS. Pero apektado ako kasi ABS-CBN sa nga is a blessing. And alam ko na inilagay ako ng Panginoon sa ABS-CBN to be a blessing also to others. Dito kasi hindi ka lang nagtatrabaho. Ibinubuhos mo yung puso mo sa pagtatrabaho. Kaya maraming salamat mga kapamilya sa inyong pagsuporta sa regional station ng ABS-CBN. Maraming salamat at hindi po kayo bumitiw. Nagpaabot din ang mensahe sa mga kasamahan ang mga dating host ng MUS tulad ni Rhean Acosta. Maraming salamat sa lahat and I know that this is not goodbye. Magkikita pa tayo muli. Maraming salamat. At ni Abigail Astillero na kasama ni Joey C ng ilunsad ang MUS. Sa lahat ng empleyado sa harap at likod ng kamera, thank you so much. At of course, sa lahat ng mga manonood na hindi nagsasawa at hindi iniwan ang Kapamilya Network, maraming salamat po. Sa huli, walang humpay ang pasasalamat ng ating mga kasama sa MUS dahil hanggang huli, ipinaramdam ng ating mga kapamilya ang kanilang pagmamahal sa programa. Salamat po. Maraming salamat, kapamilya. Maraming salamat. Babalik kami sa inyong mga tahanan at muli sasabihin namin sa inyo na magandang umaga, South Central Mindanao.
Maraming salamat kapamilya, hanggang sa muli nating pagkikita. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang Magandang umaga, South Central Mindanao! Magandang umaga! Eto na po, kailangan po namin itawid talaga itong araw na to para po sa inyong lahat. Unahin po na natin si Beverly Ann Santos. Kapamilya. Bakit ba? Mahirap po sabihin na paalam na. Mahirap po talagang bitawan ang trabahong ito. It's yun nga, sa feature kanina, ito po yung aking first job. It's not just the dream job, it's the best job po talaga. At kapag sinasabi ng iba na, wow, buti pa si ganito, nasa ABS-CBN, talagang ang pagiging kapamilya po ay isa po talagang malaking karangalan sa akin, sa buong buhay ko po. Ang huli ko na lang gustong sabihin, dahil ito na yung time ko na sabihin ito, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, tumangkilik sa amin dito sa show. Maraming salamat po sa lahat po ng inyong pinaramdam na pagmamahal sa amin. Lalo na yung mga taong hindi ko akalain na magsasabi sa akin ng ganyan na, "Ann, birthday ko bukas, ang wish ko lang maging masaya ka." Kasi alam nyo, itong nangyayari sa amin ngayon, sobrang lungkot namin. Pero syempre hindi namin laging pinapahalata kasi gusto pa rin namin magpatuloy magserbisyo sa inyo sa abot ng aming makaya. Muli mga kapamilya, hanggang sa pagsikat muli ng ating magandang umaga, ako po si Ann Santos. Yan, Mahupit. Oo. I'd like to take this opportunity na una magpasalamat sa management kasi yung pangarap ko nung grade 6 na makapasok sa ABS-CBN, maging isang reporter, talagang natupad. Tapos gusto ko lang i-share na simula nung sumali ako sa newscasting competition, yung same na kaba nung umupo ako dito kasama silang tatlo. Araw-araw ho na pag nagla-live kami sa MUS. Ganun. Hindi ko akalain na hanggang sa last episode, kakabahan pa rin ako. Sobra. Sinasabi ko kay Kuya Joey, kila Ate Neil, ano ba yan, ilang taon na ako dito, pero kinakabahan pa rin ako. Ayun, mixed emotion kasi nung nagsimula yung hearing nga sa ABS-CBN, parang akala namin makakaya, matatawid. Masakit ka pamilya na to say goodbye. Kasi ito yung dream job namin sabi nga ni Ate Ann. Nagpapasalamat ako kasi nung umupo ako sa MUS, sila Ate Dil, si Kuya Joey, yung naging kasama ko, na before nag-ABS-CBN, sila yung isa sa mga tao na nilulook up ko ba. Tapos hindi naging selfish na hilain ka pataas. Maraming salamat kay Ma'am Mervy sa mga honest comments niya, kay Ate Ann, kay Miss Chat, na hindi ko lang mga senior sa trabaho, kundi nasisharean ko rin ng mga personal problems ko. Maraming salamat sa lahat ng taong nakilala ko sa field, sa lahat ng mga nakasalumuha ko. Minsan nga kahit hindi ko kaano-ano, ay mahal Ma'am Yen, yung mga ganong gestures nila, talagang maraming salamat po. We are just full of gratitude sa last episode namin kahit sobrang hirap bumitaw. I still have hopes, kapamilya, na soon, hindi man namin alam kung gaano tatagal to, pero I know babalik kami sa ere and we will come back stronger. Thank you so much for loving us. Muli, ako po si Yen Mahupit. Deal? Minsan lang ako out of words. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gusto kong sabihin. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Hindi nasama doon kanina, doon sa producer's cut natin kung ano yung ano ba yung tanong ninyo? Pinaka-importante? O pinaka-challenging? Siguro, kung meron man akong regret o merong importante, iisa lang yun, pareho sa akin.
Ang regret ko, sana mas nabigyan pa ako ng mas mahabang panahon na makilala yung mga tao dito sa stasyon na mas... Kasi this is more than a job. Kung tingin ho ninyo, trabaho lang to. Nung nawala ang ABS-CBN, marami din natuwa. Marami nakiramay o ano sa Tagalog, nakisimpatya sa amin. Pero kasi hindi lang po kami nawala ng trabaho. This is more than a job for many of us. Ako mismo, lumaki, namulat ako dito. Since 20 years old, nandito ako. So yung mga taong nandito, bahagi din ng growth ko as a person. Kung iisa-ising ko, since ito na yung pagkakataon ko na gawin yon, unahin ko na sa likod ng camera, si Kuya Ken, si Kuya Percy, si Eman, si Ron, ang mga naging cameraman ko na si Paolo, si James, si Mark, si Nino, may nakalimutan ba ako, cameraman. Tapos, syempre, ang mga naging kaibigan ko dito, si Kuya Louie din, ang mga naging kaibigan ko dito, si Chai, si Yen, si Ate Anne, yun din, si Ate Chad, syempre, DJ Justin, yung na-build na friendship dito sa MUS, dito sa ABS-CBN, kahit magtatapos na ho kami, for life na yon. Pasalamatan ko din syempre si Sir Joffer, dahil sa kanya, na-boost yung confidence ko. Ma'am Mirvic, maraming salamat. Ma'am Adele, Ma'am Myra, si Joy din, na admin staff namin dito na malaki din yung naging tulong niya sa akin. Sino nakalimutan ko? Si Kuya Jay, nasabi ko na last na si Kuya Joey. Lahat ho ng tao dito sa ABS-CBN, maraming salamat. At syempre, alam naman ni Kuya Joey, No, I'm just happy to have known you and nasama ka namin dito sa Kapamilya Network. thank you, Kuya I'm so proud of Joey. you, Leo. I'm so proud of you. I would always be proud of you. We are proud of you. Thank you, Kuya Jo, kasi kung wala ako dito sa ABS-CBN. At syempre, sa family ko, maraming salamat. At sa lahat ng tao na hanggang ngayon nanonood sa atin, hanggang ngayon, kasi, maraming salamat po. More than the job, parang binigay niyo po sa amin yung identity namin. Binigay niyo sa amin, bahagi ko kayo ng buhay namin. Maraming salamat po. At kahit dito nagtatapos ang MUS, sabay-sabay ho nating baunin pa rin ang saya na dala ng bagong umaga. Ako po, si Dil Bartolama. Yung mga namin. Anyways, nagsimula pa ako sa ABS at the age of 19 years old. 43 years old na po ako, mga kapamilya. Papasalamat na ako kung saan po ako nagsimula sa ABS-CBN Davao. Si Sir Tony Dadula na siyang Icon Alejado, siyempre sa lahat ng mga station managers ng ABS-CBN Davao. Sa nagbigay po sa akin ng break, papunta po dito sa Jensen, si Sir Jerry Bennett, si Sir Ron Valduesa, na nagbigay po ng break sa akin dito sa ABS-CBN Jensen, na ma-supervise po ang MOR. Salamat po. At papasalamat syempre ako sa lahat ng mga mentors ko dito sa ABS, lalong-lalo na kay Ma'am Annie, kay Ma'am Adele, kay Ma'am Mirvic, sa lahat ng mga boss ko dito sa MUS. Salamat. Alam nyo, bilang isang boses lang po sa radyo at napapanood po dito sa telebisyon, malaking bagay po ito para po sa akin dahil kahit papano, sabi nga ni Dil, nagkaroon po ako ng identity sa South Central Mindanao. Kapamilya, sa loob po ng 14 na taon, pinatuloy niyo po kami sa inyong mga tahanan. Hanggang ngayon, sa inyong mga cellphone at smart TV. Hindi po madaling bitawan ang programang bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Tatawid ko po talaga ito. Ang MUS po ay naging alarm clock ninyo, naging kasalo ninyo sa inyong almusal. Ang programang ibinida ang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng ating pong riyon. Ang morning show na nagsulong sa makulay na kultura ng ating tribe people. Ang programang ipinagmalaki ang tagumpay ng ating mga kababayan at nagbigay ng inspirasyon sa bawat pamilya. Alam po namin hindi niyo po kami malilimutan.
Sa ngalan po ng aming news head, Ms. Mirvin Kapunan, ng aming station manager, Ma'am Adele Sampayan, at sa mga supervisors namin sa ABS-CBN Regional. Hanggang sa muli, maraming salamat mga kapamilya. Kami po ay bumabati sa inyo sa huling pagkakataon ng isang Magandang umaga, South Central Mindanao!